Sa gitna ng lalong pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan nitong mga nakaraang linggo at sa kabila ng pagpapakita ng China kung gaano kalakas ang kanilang puwersa militar sa pamamagitan ng mga military exercises sa paligid ng Taiwan, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili, ano naman kaya ang plano o stratehiya ng Taiwan laban sa China? Dahil kapag kinumpara mo nga naman ang military strength ng China laban sa kanila, ay tila kahit pagbabaliktarin man ng mundo, wala itong panama sa kakayahan ng China na sakupin sila anumang oras na gusto nito. Ngunit masusurpresa ka kapag nalaman mo na hindi basta-basta ang kakayahan ng Taiwan na pumalag sa China. Sa katunayan, matagal na nitong niluluto ang isang mapangahas na plano upang labanan ng China. May dumating man na tulong mula Estados Unidos o wala. Kaya't isa-isahin natin ang kanilang stratehiya, kakaibang military tactics at madiskarteng depensa na tulad sa kwento ni David at Goliath. Kahit maliit ay may tsansa naman pala silang talunin ang higanting kalaban sa isang madugong digmaan. Mr. Goodbye! Ayon sa mga eksperto, simula pa noong 1990s ay abala na ang mga military strategists sa Taiwan na mag-isip ng mga paraan upang makipagsabayan sa China sa oras ng digmaan. Alam nila na dehado man sila sa puwersa militar at sa nuclear capability ng China ay kailangan nilang maging creative sa kanilang mga counter-offensive plans laban sa mas malaki at malakas na kalaban. At dito ay isa-isa nilang pinag-aralan ng mga kahinaan ng China mula sa loob at napag-alaman ng Taiwan na sa pamamagitan ng pag-atake at pagsira sa isang struktura sa loob ng mainland China ay magdudulot ito ng trahedya sa kabuuan ng kanilang populasyon, higit pa sa epekto ng libu-libong missiles, at ang impact nito ay magiging napakalaki upang magdalawang isip ang China sa kanilang agresibong mga hakbang laban sa Taiwan. At ito ay ang pag-target at pagpapasabog sa Three Gorges Dam, isang hydroelectric dam sa Hubei Province, Central China sa kabaan ng Yangtze River. Ito ang sinasabing pinakamalaking hydroelectric power station sa buong mundo na may output na 22.5 gigawatts na kinonstruct ng China noong 1993 sa halagang $29 billion. Aabot sa 100 square kilometers ang imbakan ng tubig nito na naglalaman ng tinatayang 40 billion cubic meters ng tubig na sanhi ng elektrisidad ng milyon-milyong mga mamamayan sa China. At sa oras na sumabog ang dam na ito, ay aagos ang tubig mula sa daan-daang kilometrong habang imbakan nito at isang dambuhalang baha ang raragasa sa kabuuan ng Lower Yangtze River na magiging sanhi ng di masukat na pinsala sa mga mamamayan at struktura ng Wuhan, Nanjing at Shanghai na aabot sa combined population na halos 50 million katao sa mga areas na ito pa lamang na mababaon sa tubig baha. Hindi lamang yon, ang magiging baharin mula sa Three Gorges Dam ay tinatayang sisira sa 2/3 o 67% ng mga palayan sa buong China. Dahil ang mga ito ay dependent sa supply ng tubig mula sa naturang dam. Ibig sabihin ay isang malakihang rice shortage ang direktang makakaapekto sa daan-daang milyong mga mamamayan sa China. At sa oras ng isang malakihang invasion ng China upang mabawi ang Taiwan, isa sa mga unang target ng Taiwan ay ang dam na ito na siguradong magiging sanhi ng malaking pagkapilay sa panig ng China. Ayon sa kanilang pag-aaral, kapag nagtagumpay silang gawin ito, ay para na rin silang gumamit ng nuclear weapons laban sa China sa tindi ng epekto nito sa buong bansa. Pero may kakayahan nga ba ang Taiwan na targetin ito gamit ang mga missiles na meron sila sa ngayon? Ayon sa isang Taiwanese military strategist sa kanyang pag-aaral na kahit 2 ballistic missiles lamang mula Taiwan kapag tumama sa partikular na bahagi ng dam na kanyang sinasuggest ay sapat na upang ito ay masira at umagos ang milyon-milyong cubic meters ng tubig palabas. Pero hindi yun ganun kadali ayon naman sa mga eksperto na nakakaalam sa plano dahil armado ang China ng mga makabagong missile defense system na haharang sa anumang missiles na papakawalan mula Taiwan. Bukod pa riyan, ang dam di umano ay isang steel concrete gravity dam. Ibig sabihin na ang tubig ay kayang pigilan ng dam kahit ilang sections na nito ang napasabog at nasira ng missiles mula Taiwan. Bukod na lang kung napakalaking firepower ang papakawalan ng Taiwan na kayang patagin o pulbusin ng buong dam ay saka lamang ito bibigay at paniguradong malaking pinsala ang sasapitin ng mga pamayanan na dadaanan ng malakas na daloy ng tubig mula sa dam. Ang plano na ito ng Taiwan ay hindi nila itinago mula sa China. Sa katunayan, ay pinahayag nila ito sa publiko upang malaman ng China na handa itong gumanti sa pusod mismo ng kanilang bansa. Umaasa ang Taiwan na dahil sa potensyal ng sakuna na mangyayari sa mga mamamayan at struktura ng China ay magdadalawang isip ito na ituloy ang kanilang pagsakop sa Taiwan.
At dahil dito, nagbigay ng pahayag ang isang Chinese official kapag sinalin sa Tagalog ay, hindi kaya ng Taiwan na umatake sa bato gamit lamang ang isang itlog. Kapag ginawa nila ito, magiging mitsa ito ng katapusan nila. Dagdag pa niya na huwag nilang maliitin ang missile defense system ng China na nakakalat sa iba't ibang probinsya. At ang dam ay may layong 1,200 kilometers mula Taiwan. Kaya bago pa man makaabot sa Three Gorges Dam ang anumang fighter plane na maghahatid ng bomba o maging missiles man mula Taiwan, ay mapupulbos na ito sa ere pa lamang. Ayon rin sa mga eksperto na mabilis lamang i-drain ng China ang dam sa oras na aatake ito sa Taiwan upang masiguradong hindi ito magiging makapaminsala sa oras na pasabugin ito. Ito nga lang ay lubos na makakaapekto sa mga palayan, enerhiya at daloy ng tubig sa Lower Yangtze River na maraming umaasang sibilyan bilang gamit pang transportasyon at patubig. Isa pa, ang pag-atake di umano sa dam ay magsisilbing gasolina upang magalit ng wasto ang publiko ng China sa Taiwan at itutulak nito ang gobyerno ng China na gumamit ng nuclear weapons laban sa kanila. At sa dami ng nuclear arsenal ng Taiwan ay paniguradong mabubura ito sa mapa. Sa panig ng Taiwan, ang pagsagot ng nasabing Chinese official ay magandang senyales na napansin ng China ang kanilang plano. Pero hindi rito huminto ang Taiwan. Dahil nito mga huling taon ay nag-develop ito ng mas makabago at malakas na mga surface-to-surface missiles na umaabot sa tinatayang 2,000 kilometers ang range na higit na sapat upang gamiting pang target sa naturang dam. Ang bagong missile ay tinawag nilang Yunfeng, isang supersonic cruise missile na dinevelop ng Taiwan upang masiguradong aabot pa loob ng China ang kanilang kayang targetin sa oras ng digmaan. Kaya nitong lumipad ng supersonic speed na Mach 3 o mahigit 3,700 kilometers per hour dahil ano pang mahirapan itong targetin ng defense system ng China. Gamit ang Yunfeng ay kayang magpakawala ng Taiwan ng daan-daang missiles na aabot sa loob ng China, partikular na sa Three Gorges Dam, maging sa Beijing at Shanghai sa loob ng 20 minuto lamang. Patunay lamang na nag-iisip ang mga Taiwanese ng maigi kung paano makakaganti sa China sa oras ng giyera. Ang pangalawang strategiya ng Taiwan upang labanan ng China ay hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng technological ingenuity at forward thinking. Ito ay tinatawag ng mga eksperto na Silicon Shield. Matapos itong maimbento sa US noong 1950s, ang silicon microchips ay naging isa sa pinakamahalagang technological resources sa buong mundo. At maging ang China ay dependent rito sa puntong kaya itong gamitin bilang armas ng Taiwan laban sa kanila sa panahon ng giyera. Isang essential na parte ang silicon microchips sa mga computer, cellphones, digital cameras at halos lahat ng mga gamit natin sa pang-araw-araw tulad ng TV, aircon at di mabilang na gamit sa bahay at opisina. Sa makatwid, dependent dito maging ang mga negosyo at stock market. Higit sa lahat, ginagamit rin ito sa paggawa ng mga armas panggera tulad ng missiles, fighter jets, drones at maging AI technology ay nangangailangan ng silicon microchips upang gumana. At nagkataon naman na 4 sa 9 na pinakamalalaking manufacturers ng microchip sa buong mundo ay matatagpuan sa Taiwan na siyang responsable sa tinatayang 70% share ng global production. Ang 4 na kumpanyang ito rin ang sinasabing nagsusupply ng 90% ng pinaka-advanced na klaseng microchip sa buong mundo na maging China ay walang kapasidad na tumbasan kahit 10% man lang ng kayang gawin ng Taiwan. At ang proteksyon at ang pagpapatuloy ng industriyang ito ay kailangan ng buong mundo na sa oras na mahinto ang supply mula Taiwan, tinatayang aabot sa $2.5 trillion bawat taon ang malulugi sa worldwide economy. Kasama na rito ang ekonomiya ng China na highly dependent sa production ng mga silicon microchips na gawa sa Taiwan. Ang paghinto ng supply chain mula Taiwan ay mga hulugan ng paghinto ng production ng mga smartphones, computers, kotse, maging mga gamit pandigma. Sa makatwid, kailangan ng buong mundo ang kasarinlan ng Taiwan. At aminin man nila o hindi, kailangan din ng China ang Taiwan dahil damay pati ang kanilang ekonomiya sa oras na mahinto ang production ng isa sa pinakamahalagang technological resources sa mundo ngayon. Dahil sa rason na ito, maraming mga international experts sa China-Taiwan conflict ang naniniwala na hindi kayang gerahin ng China ang Taiwan ng ganun-ganun na lang. At alam rin ito ng US kaya kampante ito na ang military exercises ng China sa paligid ng Taiwan ay pagpapakita lamang ng kanilang military strength at walang intensyong manakop. Sa kabilang banda, nag-i-invest na ng bilyon-bilyong dolyar ang China upang palawigin ang kanilang sariling microchip industry. Subalit hindi pa rin ito kayang pantayan ang kalidad at output quantity ng mga kumpanya sa Taiwan.
Bakit hindi nilang agawin ng China ang mga kumpanya sa Taiwan sa oras na masakop nila ito? Mahirap itong gawin dahil malaki ang tsansa na masisira ang mga factories sa loob ng Taiwan sa isang malakihang giyera. Bukod pa rito, ang microchip industry di umano ng Taiwan ay tumatakbo sa isang komplikadong proseso at supply chain na mabubuwag sa oras ng digmaan. Ito rin ay kinabibilangan ng daan-daang libong eksperyensyadong mga trabahante. Ganon din ang mga equipment at technology na galing sa US, Japan at the Netherlands. At ang pag-umpisang muli upang ito ay patakbuhin ng China ay isang tila suntok sa buwan na gawain. Sa makatwid, isang napakalaking pagkakamali para sa China ang sakupin ng Taiwan sa isang madugong labanan. Patunay lamang na ang tinatawag na Silicon Shield ang pinakamalaking sandata ng Taiwan laban sa China. Ngunit paano naman kung hindi gumana ang dalawang stratehiya na nabanggit? Paano pipigilan ng Taiwan ang rumaragasang napakalaking puwersa ng China? Itong mga nakaraang taon dahil nga sa banta ng paglusob ng China, walang tigil ang Taiwan sa pag-transform sa kanilang maliit na isla bilang isang lugar na hitik sa depensa. Sa puntong bawat sulok nito mula dalampasigan, syudad hanggang kabundukan ay hitik sa mga defensive measures upang dumaan muna sa butas ng karayom ang China para sila ay tuluyang masakop. Tinawag nila ang stratehiyang ito na porcupine strategy. Para sa madaling pagpapaliwanag, tulad ng isang hayop na porcupine na bagamat maliit, ngunit dahil sa nakapaligid na tinik sa buong katawan nito ay maging ang mga malalaking hayop tulad ng leon o tigre ay umaayaw sa oras na inaatake nila ito dahil sa sakit na dulot mula sa pagtusok ng mga matutulis nitong mga balahibo bilang depensa. Naisip ito noong 2017 ng Noi chief ng Taiwanese military na si Lee His-ming. At mas pinahusay pa dahil sa mga natutunang leksyon sa nangyaring gera ng Ukraine laban sa Russia. Ang stratehiyang ito ay base sa pagiging epektibo sa tinatawag na mga military na asymmetrical warfare. Madalas na ginagamit ang taktikang ito sa mga sitwasyon kung saan malaki ang pagkadihado ng isang grupo sa kakaharapin nilang kalaban. Kaya ang paggamit ng mga hindi conventional na pamamaraan ang kanilang sandigan upang maging patas ang laban. Kaya nitong 2023 at 2024 ay nag-invest ang Taiwan ng bilyon-bilyong dolyar upang magpakalat ng naval mines, mobile missile systems, unmanned water and aerial drones upang pigilan o i-demoralize ang papasugod na puwersa ng China. Kaya kung titingnan mo ng maigi ang mga baybayin at kabundukan ng Taiwan sa ngayon, hitik na hitik ito sa mga mobile anti-aircraft, anti-tank at anti-ship weapons. Sa tulong naman ng US ay nabuo nila ang stratehiyang tinawag nilang Hellscape na bahagi ng Porcupine Strategy. Dito naman ay gagamit sila ng libu-libong unmanned weapons na kabilang ang mga surface missiles, submarines at aerial drones na sasalubong sa papasugod na puwersa ng China sa oras na lumampas sila sa Taiwan Strait papasok ng boundary ng Taiwan. Magbibigay ito ng sapat na laban at oras upang magkaroon ng tsansa ang US at iba nitong allies na gumawa ng aksyon laban sa China kung kinakailangan. Tulad rin sa nangyari sa Ukraine, alam ng Taiwan na mabilis na ma-detect ng US mula sa kanilang mga satellites ang malaking puwersa na i-assemble ng China bago pa man sila sasalakay at sa oras na ma-detect ito ay siguradong ipagbigay alam ito ng US sa Taiwan. Ayon sa mga estimates ng mga eksperto, kakailanganin ng China ang mahigit 300,000 hanggang 1 milyong tropahan at equipment na kanilang i-assemble sa dalampasigan ng mainland China. Kaya imposible itong hindi maagang ma-detect ng mga satellites ng Amerika. Kahit na sa loob pa ng bansa ay assemble ng China ang kanilang puwersa at hindi sa dalampasigan, ay handa na rin ang Taiwan dito sa pamamagitan ng kanilang mga makabagong supersonic, long-range surface-to-surface missiles na may range na 2,000 kilometers at speed na mahigit 3,000 kilometers per hour at handang tumarget sa isang malakihang Chinese contingent malayo man ito o malapit. Tulad ng pagbibigay ng warning ng US sa Ukraine, gagawin rin nila ito sa Taiwan kaya maaga pa lang ay mauunahan na sila ng porcupine strategy na ito. Pero paano naman kung magpaulan muna ang China ng missile sa Taiwan bago pa sila sumugod upang sirain ang mga missile defense systems nito? Napag-isipan na rin ito ng Taiwan. Sa katunayan, marami sa kanilang mga missile systems ay protektado ng mga makakapal na bunkers na nakakalat sa kabundukan ng isla. Maging ang mga sibilyan nila ay nag-conduct na rin ng mga trainings kung paano gawing taguan ang malawak nilang underground railway system sa oras ng isang malawakang bombardment mula sa China. At para mapalibutan ng China ang Taiwan ay kailangan nilang dumaan sa mga tinatawag na choke points sa ibaba at itaas ng Taiwan kung saan dito papasok ang importansya ng Pilipinas at Japan at ang presensya ng US forces sa mga lugar na ito upang mapigilan ang paglalayag o paglipad ng Chinese forces sa mga karagatan at airspace na papaligid sa Taiwan.
Bagamat okay sa papel, wala pa rin makakapagsabi kung sigurado bang gagana ang mga plano ng Taiwan laban sa China. Pero ayon nga sa kasabihan, mas okay pa rin na pumasok sa laban na may plano kaysa sa wala. At tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung magiging epektibo ba ito para magdalawang isip ang China na lusubin sila dahil sa mga estratehiya na nabanggit. Sa bandang huli, hindi pa rin kakayanin ng Taiwan mag-isa ang laban kontra China kung walang tulong at suporta ng US at ibang bansa. At dahil malapit tayo sa Taiwan at malapit tayo sa Estados Unidos, walang dudang magiging apektado tayo sa gerang ito kapag nagkataon. Kaya ipagdasal natin na magkasundo na lang ang dalawang panig upang maayos ang gusot sa pamamagitan ng diplomasya. Dahil sa bandang huli, kailangan rin naman ng China ang Taiwan, ang US at mga ibang bansa sa Asia upang mapanatili nitong matatag ang kanilang kasarinlan at ekonomiya. Ikaw, ano sa tingin mo? Sapat nga ba ang mga nabanggit na estratehiya ng Taiwan laban sa China? Huwag magkatubiling i-share ang inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.